Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? At maligayang pagbabalik sa ating channel ng mga kwentong pumupukaw sa puso at diwa. Sabi nila, ang tunay na halaga ay hindi nakikita ng mga mata. Kung minsan, ito'y naririnig sa mga lugar na pinakatahimik at sa mga bagay na inaakala nating walang silbi. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang kakaibang himig na natagpuan sa gitna ng basura, isang ritmong magbubunyag sa kasinungalingan at magpapatunay na ang pinakamalakas na tinig ay nagmumula sa pusong marunong makinig. Samahan ninyo kami sa unang kabanata ng Ang Ritmo ng Katotohanan. Ang tunog ng kariton ni Alon ay tunog ng sirang bakal na hinihila sa mabatong lupa. Ito ang musikang gumigising sa kanya sa umaga at naghahatid sa kanya sa pagod na pagtulog sa gabi. Sa tambakan ng Agos Murdar, kung saan ang mga bundok ng basura ay kasing taas ng mga pangarap na matagal nang ibinaon, ang bawat kalansing ng lata at bawat lagutok ng plastik ay may ibig sabihin, pagkain, gamot, buhay. Itinulak ni Alon ang kanyang kariton. Ang bigat nito'y halos katumbas ng bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Tirik ang araw, at ang amoy ng nabubulok na basura ay parang isang kumot na bumabalot sa buong lugar. Ngunit hindi ito iniinda ni Alon. Sanay na ang kanyang pangamoy, manhid na ang kanyang balat. Tanging ang kanyang pandinig, ang nananatiling matalas. Iyon ang kanyang sekreto, ang kanyang kakaibang biyaya, o marahil ay sumpa. Alon, sigaw ng isang matandang lalaki mula sa isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero. Halika rito, bata. Lumapit si Alon. Hila-hila ang kariton. Si Mang Jun, isa sa mga nag-aayos ng mga sirang gamit sa tambakan. Sa harap ni Mang Jun ay isang electric fan na halatang ayaw nang umikot. Tingnan mo nga ito, sabi ni Mang Jun habang kinakalikot ang likod ng bentilador. Ayaw umandar. Baka motor na ang sira. Bibilin ko sana sa'yo ng 10 piso. Hindi sumagot si Alon. Ipinatong niya ang kanyang palad sa ibabaw ng electric fan. Ipinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Nakikinig siya. Hindi sa sinasabi ni Mang Jun, kundi sa kung ano ang sinasabi ng makina. Naroon ang mahinang ugong ng kuryente, isang senyales na buhay pa ang motor. Ngunit meron pang ibang tunog. Isang bahagyang kalog, isang panginginig na hindi tama, isang ritmo na wala sa kumpas. Hindi pumotor, mahinang sabi ni Alon habang nakapikit pa rin. Pagod na po ang bearing niya sa loob, parang may kumakalog na maluwag. Kailangan lang higpitan at lagyan ng grasa. Dumilat siya at tinuro ang isang bahagi ng bentilador. Dito po. Nagdududang tiningnan ni Mang Jun ang bata. Pero kinuha niya ang kanyang distornilyador at binuksan ang itinurong bahagi. Ilang sandali lang, nakita niya ang isang maliit na piyesang halatang maluwag. Hinigpitan niya ito, nilagyan ng kaunting langis, at isinaksak muli ang bentilador. Umikot ito nang walang kahirap-hirap. Ang hangin ay tila bagong hininga ng buhay. Napanganga si Mang Jun. Paano mo nalaman yon? Nagkibit-balikat lang si Alon. Narinig ko lang po. Inabutan siya ni Mang Jun ng 20 piso. Salamat, Alon. Ikaw na talaga ang doktor ng mga sirang bakal. Tinanggap ni Alon ang pera ng walang ngiti. Isinilid niya ito sa isang maliit na supot na nakasabit sa kanyang leeg. Ang bawat pisong naiipon niya ay may pangalan, Sinag, ang kanyang nakababatang kapatid. Nang makauwi siya sa kanilang munting barong-barong, naabutan niyang mahimbing na natutulog si Sinag. Ang kapatid niya ay payat, maputla ang balat, at may bahagyang pag-ubo kahit sa pagtulog. Ngunit para kay Alon, si Sinag ang pinakamagandang bagay sa gitna ng tambakang ito. Siya ang kanyang sinag ng pag-asa. Dahan-dahan niyang inilapag sa tabi nito ang isang supot ng mainit-init pang lugaw at ang gamot para sa hika nito. Hinaplos niya ang buhok ng kapatid
At sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagod at bigat na dala ng maghapon. Habang kumakain siya ng kanyang bahagi ng lugaw, binuksan niya ang isang luma at nabubulok na radyo. Isa sa mga napulot niyang gumagana pa. Mula sa garalgal na tunog nito, lumabas ang isang balita. Muli, daan-daang bilyong piso ang di umano'y nawawala sa sistema ng Bangkong Pag-unlad ng Silangan o BPS. Ayon sa mga batikang teknikal na eksperto, walang anumang bakas ng hacking o external breach na siyang lalong ikinababahala ng publiko at ng mga namumuhunan. Napailing si Alon. Mga numero na hindi niya kayang bilangin, pera na hindi niya kayang isipin. Mundo iyon ng mga toring salamin sa lungsod ng Silangan, isang lugar na natatanaw lang niya mula sa kanilang tambakan, maliwanag at kumikinang sa gabi. Ngunit parang bituin na hinding-hindi niya maaabot. Kinagabihan, nang matutulog na sana siya, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin, malapit sa hangganan ng tambakan at ng kalsadang papunta sa syudad. Isang itim na bagay, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. Masyadong malinis, masyadong bago, para mapabilang sa lugar na yon. Nilapitan niya ito. Isang external hard drive. Marami na siyang nakitang ganito. Pero lahat ay luma, basag, o kalawangin. Ito ay iba. Makinis pa. Tila nalaglag lang mula sa isang sasakyan. Dinala niya ito pabalik sa kanilang barong-barong. Habang mahimbing na natutulog si Sinag, umupo si Alon sa ilalim ng kanilang gasera. Tinitigan niya ang hard drive. Walang paraan para malaman niya kung ano ang laman nito. Wala siyang computer, pero meron siyang ibang paraan. Gaya ng lagi niyang ginagawa, idinikit niya ito sa kanyang tainga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pinakalma ang kanyang hininga, at nakinig. Sa una, wala siyang narinig, kundi ang katahimikan. Pero hindi nagtagal, naramdaman niya ito. Isang mahinang panginginig, isang banayad na pag-ikot mula sa loob. Ang huni ng platong umiikot, ang ritmo ng kuryenteng dumadaloy. Ngunit may iba pa. May isang pattern, isang paulit-ulit na tunog na hindi tama. Hindi ito ang normal na pag-ikot ng isang malusog na makina. Ito'y isang huni na may sadya, isang kumpas na kalkulado. Parang isang kanta. Isang kantang pamilyar sa kanya. Ang kanta ng isang makinang pinipilit gawin ang isang bagay na hindi nito dapat ginagawa. Isang makinang nagtatago ng sekreto. Bumukas ang mga mata ni Alon sa dilim. Ang liwanag ng gasera ay sumasayaw sa kanyang mga ito. Ang kanyang dibdib ay biglang kumabog ng malakas. Ang narinig niya ay hindi tunog ng sira. Ito ay tunog ng kasinungalingan. Huminga siya ng malalim at bumulong sa katahimikan ng gabi. May mali. Kumakanta ito ng kasinungalingan. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Bangkong Pag-unlad ng Silangan ay malamig at hindi gumagalaw, tulad ng mga mukha ng mga taong nakaupo sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Mula sa kanyang upuan sa dulo, tinitingnan ni Hiraya Lagdameo ang mga ito. Mga direktor, mga vice-presidente, mga hepe ng iba't ibang departamento. Ang kanilang mga kasuotan ay mamahalin. Ang kanilang mga relo ay kumikinang. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi maitatago ng anumang yaman. Takot. Si Hiraya, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng ibang bagay. Pagod. Isang pagod na bumabaon hanggang sa kanyang mga buto. Sa ibabaw ng kanyang leather portfolio ay nakapatong ang isang dokumento na mas mahalaga pa sa lahat ng ulat na nasa lamesa. Ang kanyang retirement application form. 42 araw na lang. Binibilang niya. 42 araw na lang at tatalikuran na niya ang lahat ng ito. Ang mga numero, ang mga politika, ang bigat ng mga desisyon. Babalik na siya sa kanyang maliit na bahay sa probinsya, kung saan ang pinakamalaking problema niya
ay kung anong bulaklak ang kanyang didiligan. Gagawin natin ang lahat. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Malumanay ito, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Lahat ng mata ay napako kay Don Augusto Velez, ang presidente at CEO ng bangko, na nakatayo sa kabisera ng lamesa. Siya ay isang lalaking nasa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan, matikas, kalmado, at may isang tingin na kayang magpatigil ng anumang pag-aalinlangan. Naiintindihan ko ang inyong pangamba, patuloy niya. Pero tinitiyak ko sa inyo, ang sitwasyong ito ay nasa ilalim ng ating kontrol. Ang ating sistema ay matatag. Ang integridad ng bangkong pag-unlad ng silangan ay mananatiling buo. Pinagmasdan siya ni Hiraya. Sa loob ng 30 taon niya bilang auditor, natutunan niyang basahin ang mga tao tulad ng pagbabasa niya ng balance sheet. At mayroong mali sa larawang ito. Habang ang lahat ay nagpapakita ng kahit bahagyang kaba, si Don Augusto ay parang isang bato sa gitna ng bagyo. Masyadong kalmado, masyadong perpekto, masyadong malinis, sabi ng isang tinig sa isip ni Hiraya. Ang tinig ng auditor na hindi marunong magpahinga. Ngunit agad niya itong iwinaksi. Hindi na niya ito trabaho. Hindi na niya ito problema. 42 araw. Nang matapos ang pulong, sinalubong siya ng isang batang kasamahan sa trabaho. Grabe, Ma'am Hiraya, nakakakilabot ang nangyari, sabi ng babae. Pero buti na lang at si Don Augusto ang namamahala at ang sistema natin, di ba? Imposibleng mapasok. Baka internal job na may gumamit ng high-level access. Tumangulang si Hiraya. Siguro nga, hindi na niya sinabi ang nasa isip niya na ang isang sistemang masyadong perpekto ay may itinatagong isang perpektong butas. Pauwi na siya. Sakay ng kanyang kotse na minamaneho ng kanyang driver. Ang mga nagtataasang gusali ng lungsod ng silangan ay parang mga higanting bantay na salamin. Ito ang mundo niya. Isang mundo ng kaayusan, ng lohika, ng mga patakarang sinusunod. Isang mundong ligtas at malinis. Ngunit habang papalayo ang kotse sa sentro ng syudad, unti-unting nagbabago ang tanawin. Ang mga gusaling salamin ay napalitan ng mga gusaling semento. Ang mga ito'y napalitan ng mga barong-barong. Hanggang sa matanaw na niya, sa di kalayuan ang maitim na usok mula sa tambakan ng Agos Murdar. Dalawang mundo na magkadikit, ngunit may pagitan na parang langit at lupa. Huminto ang sasakyan sa isang traffic light. Doon, sa gilid ng kalsada, sa hangganan ng dalawang mundo, ay may isang eksenang nakakuha ng kanyang pansin. Isang batang lalaki, payat at marungis, ang pilit na may ipinapaliwanag sa isang unipormadong security guard ng BPS. Pamilyar ang uniforme. Marahil ay galing sa isang branch na malapit doon. Itinuturo ng bata ang isang bagay na hawak niya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ngunit may diin. Biglang tinulak ng guard ang bata. Isang malakas na tulak na nagpatumba sa kanya sa semento. Napatakip ng bibig si Hiraya. Bumangon ang bata. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Tiningnan lang niya ang guard at pagkatapos ay lumingon. Sa isang iglap, ang mga mata nila ay nagtama sa pamamagitan ng tinted na bintana ng kotse. Nakita ni Hiraya ang lahat sa mga matang yon, hindi lang gutom at kahirapan. Nakita niya ang isang bagay na mas malalim, isang katiyakan, isang nakakatakot na katiyakan. Para bang sinasabi ng mga mata nito na may alam itong hindi alam ng buong mundo. Bumusina ang mga sasakyan sa likod. Umandar na muli ang kanilang kotse at naiwan ang eksena. Ngunit ang imahe ng bata, ang kanyang marungis na muka at ang kanyang mga matang nangungusap ay nanatili, nakaukit sa isipan ni Hiraya. Isang multo sa loob ng kanyang ligtas at malinis na mundo. Isang notang wala sa kumpas sa loob ng isang perpektong kanta. Hindi mapakali si Alon. Ang huni ng hard drive ay parang isang kantang hindi maalis sa kanyang isip. Sa buong magdamag,
Habang natutulog ang kanyang kapatid, paulit-ulit niyang idinidikit ito sa kanyang tainga. Ang ritmo nito ay isang malinaw na mensahe ng pandaraya, isang pulsong mali na kumakalat sa isang malaking sistema. At alam niyang kailangan niyang may gawin. Ang pananahimik ay parang pagpayag na hayaang manalo ang kasinungalingan. Kinabukasan, isinukbit niya ang hard drive sa loob ng kanyang damit, sa ilalim ng kanyang gula-gulanit na t-shirt. Nagpaalam siya kay Sinag na may bibilhin lang kahit na ang totoo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung sino ang kanyang kakausapin. Ang alam lang niya ay kailangan niyang maiparating ang kanyang naririnig. Ang paglalakbay patungo sa lungsod ng silangan ay parang pagtawid sa ibang mundo. Bawat hakbang palayo sa tambakan ng Agus Murder ay nagdadala sa kanya sa isang lugar na mas malinis, mas maayos, at mas manyaga. Ang mga toreng salamin ay tumutusok sa kalangitan at ang mga taong naglalakad ay tila may sariling ritmo. Mabilis, may tiyak na patutunguhan, at walang panahong lumingon sa isang batang tulad niya. Nang sa wakas ay marating niya ang tapat ng naglalakihang gusali ng bangkong pag-unlad ng silangan. Kinailangan niyang huminga ng malalim. Para itong isang palasyo na hindi para sa kanya. Ngunit inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at lumapit sa security guard na nakatayo sa harap ng umiikot na salaming pinto. "Manong, may sasabihin po akong importante." Simula ni Alon. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Tiningnan siya ng guard mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at bahagya ng pandidiri. "Ano ang kailangan mo, bata? Namamalimos ka ba? Bawal dito." "Hindi po." Mabilis na sagot ni Alon. Dinukot niya ang hard drive mula sa ilalim ng kanyang damit. "Tungkol po dito. Galing po ito sa bangko ninyo. May mali po sa tunog niya." Kumunot ang noo ng guard, lalong nga naguluhan. "Tunog? Ano ang pinagsasabi mo? Isa kang magnanakaw, ano?" "Hindi po. Napulot ko lang po ito." Giit ni Alon. Ang kanyang boses ay tumataas na. "Pakinggan niyo po. Ang ritmo niya, iba. May mga numero na tumatalon sa kompas na hindi tama. Parang may ninanakaw sa loob, pero ginagawa niya sa parang musika para walang makapansin." Ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Alon ay purong katotohanan para sa kanya. Ngunit para sa guard, ito ay salita ng isang baliw. "Umalis ka na dito, bata. Kung ayaw mong masaktan," sabi ng guard, itinutulak siya palayo. Ngunit hindi sumuko si Alon. "Kailangan niyo pong pakinggan. May mawawala sa inyo. Malaki." Ang pagpupumilit niya ay nakakuha ng atensyon. Isang mas matangkad at mas matipunong lalaki na may nakasulat na Head of Security sa uniforme ang lumapit. Ang kanyang pangalan sa nameplate, Datu Matalim. Ang kanyang tingin ay matalim, tulad ng kanyang pangalan. "Anong kaguluhan ito?" tanong niya sa malamig na boses. "Sir Datu, itong bata po, kung ano-anong pinagsasabi tungkol sa sirang hard drive." Sagot ng unang guard. Tiningnan ni Datu Matalim si Alon. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. "Ibigay mo sa akin yan." Akala ni Alon ay pakikinggan na siya. Buong pag-asa niyang iniabot ang hard drive. Ngunit sa halip na kunin ito, isang malakas na kamay ang dumaklot sa kanyang kwelyo. Itinaas siya nito ng bahagya mula sa sahig. "Huwag mo kaming gawing tanga." Sabi ni Datu Matalim, ang bawat salita ay mabigat. "Kung isa kang magnanakaw, umamin ka na. Kung isa kang baliw, lumayas ka. Pero kung isa kang manloloko na pinadala dito para gumawa ng gulo, mas malaki ang problema mo." Bago pa man makasagot si Alon, marahas siyang itinulak palabas. Ang kanyang katawan ay tumama sa semento. Ang likod ng kanyang ulo ay bahagyang tumama sa gilid ng isang paso. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang sentido
kasabay ng mas matinding kirot ng kahihiyan. Ang mga taong naglalakad sa sidewalk ay napahinto. Tiningnan nila siya, ang batang marungis, na nakahandusay sa lupa. Wala ni isa ang tumulong. Ang nakita lang niya ay mga matang mapanghusga, mga bulungang parang bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Batang basura, basagulero, magnanakaw. Dahan-dahan siyang bumangon, hawak ang kanyang ulo. Kinuha ni Datu matalim ang hard drive, tiningnan ito na parang isang piraso ng basura at ibinato pabalik sa kanya. Lumayas ka at huwag ka nang babalik. Tumalikod si Alon, hindi na nagsalita. Ang bawat hakbang pabalik sa tambakan ay mas mabigat kaysa kanina. Ang pait ng pagkabigo ay dumurog sa kanyang puso. Sinubukan niyang magsalita. Ngunit tama nga sila. Sino nga ba naman ang makikinig sa isang batang tulad niya? Ang kanyang boses ay kasing halaga lang ng sirang bakal na kanyang pinupulot. Walang kwenta. Pagdating sa kanilang barong-barong, umupo siya sa isang sulok sa dilim. Tahimik niyang nilagyan ng malamig na basahan ang umbok sa kanyang ulo. Nakita siya ni Sinag. "Kuya, anong nangyari sa'yo?" Tanong ng kapatid. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. "Wala ito." Pilit nang ngumiting sagot ni Alon. "Nadulas lang ako, bunso. Wala ito." Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi lang katawan niya ang nasugatan. Ang kanyang paniniwala na ang katotohanan ay may boses ay gumuho na. Nang gabing iyon, niyakap niya ang kanyang mga tuhod habang nakatingin sa kawalan. Ang mundo ay isang malaking makina na may sariling ritmo at siya ay isang ingay lang na ayaw pakinggan ng sinuman. Habang papalalim ang gabi, isang tunog ang bumasag sa karaniwang ingay ng tambakan, isang tunog ng makinang pino at makinis. Isang kotse. Huminto ito sa gilid ng kalsada, malapit sa kanilang dampa. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang babaeng hindi nababagay sa lugar na yon. Maayos ang pananamit, may mga hibla ng puting buhok na kumikinang sa ilaw ng buwan. Dahan-dahan itong naglakad, palapit sa kanilang barong-barong. Tumayo si Alon, handang protektahan ang kanyang kapatid. Tumigil ang babae ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso at mapanuri. "Ikaw ba ang bata sa bangko kanina?" Nakatayo si Alon na parang isang hayop na nasukol. Ang babae sa harap niya ay malinis, disente at amoy pabango. Lahat ng bagay na hindi siya. Ang mga mata nito ay mapanuri, hindi mapanghusga tulad ng iba, ngunit puno ng isang intensidad na nagbigay sa kanya ng kaba. "Paano niyo po nalaman?" Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Niyakap niya ang hard drive sa kanyang dibdib na parang isang kalasag. "Nakita kita." Simpleng sagot ni Hiraya Lagdameo. "Nakita ko ang ginawa nila sa'yo at narinig ko ang sinabi mo sa guard." Humakbang siya palapit, dahan-dahan para hindi ito takutin. "Tungkol sa ritmo, sa tunog, ano ang ibig mong sabihin doon?" Umiling si Alon. Ang pagtitiwala ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. "Wala po iyon. Nagkamali lang po ako ng sabi." Isang buntong hininga ang kumawala kay Hiraya. Ang auditor sa loob niya ay nagsasabing umuwi na siya, na ito ay isang malaking pagkakamali. Ngunit ang imahe ng mga mata ng bata kanina ay hindi maalis sa kanyang isip. Mayroong isang bagay dito na kailangan niyang malaman. "Hindi ako pulis," sabi ni Hiraya. "Hindi rin ako taga-bangko. Isa lang akong empleyado na malapit ng magretiro. Pero ayoko sa mga bagay na wala sa lugar. At ang sinabi mo, ang mga mata mo, wala sa lugar." Tinitigan siya ni Alon, sinusubukan basahin kung nagsasabi ba ito ng totoo. "Gusto kong maniwala sa'yo," dagdag ni Hiraya. "Pero kailangan mo akong bigyan ng dahilan." Kumuha siya ng ilang piraso ng 1,000 piso mula sa kanyang pitaka. "Halika,
May pupuntahan tayo. Ituring mo na lang na bayad ito sa oras mo. Nag-alinlangan si Alon, ngunit nang makita niya ang pera, naisip niya si Sinag. Sapat na yon para sa gamot at pagkain sa loob ng 1 linggo. Tumango siya. Dinala siya ni Hiraya hindi sa isang magarbong lugar, kundi sa isang maliit at masikip na electronics repair shop sa isang eskinita. Ang amoy ng alikabok at nasusunog na tingga ay pamilyar kay Alon. Mang Berto, bati ni Hiraya sa matandang may-ari. May ipapatesting lang sana ako. Itinuro niya ang isang hilera ng mga sirang gamit sa isang estante. Alon, sabi niya, bumaling sa bata. Pumili ka. Sabihin mo sa akin kung alin dyan ang may sira na hindi pa alam ni Mang Berto. Tumingin si Mang Berto sa kanya na parang nababaliw si Hiraya. Ngunit si Alon ay naging kalmado. Ito ang kanyang mundo. Dahan-dahan siyang naglakad sa harap ng mga sirang gamit. Isang lumang TV, isang sirang radyo, isang DVD player na hindi na bumubukas. Huminto siya sa harap ng TV. Gaya ng dati, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ipinatong niya ang kanyang palad sa ibabaw nito. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng makina. Isang ugong na may lagnat, isang ugong na paos. Yung capacitor po sa may power supply board, sabi ni Alon pagkaraan ng ilang sandali, habang nakapikit pa rin. Malapit na pong sumabog. Namamaga na po siya. Imposible, sabi ni Mang Berto. Kache-check ko lang yan. Ayaw lang mag-power on. Walang problema sa board. Binuksan ni Hiraya ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit pinigilan siya ni Alon. Pakibukas na lang po. Makikita niyo. Nag-aatubiling kinuha ni Mang Berto ang kanyang mga gamit at binuksan ang likod ng TV. Sa una, wala siyang makitang mali. Ngunit nang suriin niya ng maigi ang power supply board, nanlaki ang kanyang mga mata. Isa sa mga capacitor, isang maliit na silindro, ay bahagyang umbok sa ibabaw. Isang malinaw na senyales na malapit na itong masira. Isang depektong halos hindi mapapansin ng mata, ngunit hindi nakaligtas sa pandinig ni Alon. Napatingin si Mang Berto mula sa TV patungo kay Alon at pabalik ulit na walang masabi. Si Hiraya ay napahawak sa kanyang dibdib. Hindi ito tsamba, hindi ito hula. Ito ay isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang mundo ng mga numero at lohika. At sa sandaling iyon, naniwala siya. Dinala niya si Alon sa kanyang apartment. Nang bumukas ang pinto, para itong isang portal patungo sa ibang planeta para kay Alon. Ang sahig ay kumikinang, ang hangin ay mabango, at ang lahat ng gamit ay nasa perpektong ayos. Nakaramdam siya ng hiya. Tinitingnan ang dumi sa kanyang mga paa at ang punit sa kanyang damit. Maupo ka, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Huwag kang mag-alala sa sahig. Kumuha ka ng maiinom sa ref kung gusto mo. Umupo si Alon sa dulo ng sofa, takot na madumihan ito. Tumingin siya sa paligid habang si Hiraya ay naglalabas ng isang mamahaling laptop. Ito ang buhay na nakikita lang niya sa mga pelikula. Sige, sabi ni Hiraya. Umupo sa tapat niya. Handa na akong makinig. Ibigay mo sa akin ang hard drive. Ibinigay ito ni Alon. Maingat itong isinaksak ni Hiraya sa kanyang laptop. Ang screen ay umilaw. Nagpapakita ng mga folder na protektado ng encryption. Hindi niya ito mabubuksan. Hindi ko ito mabasa, sabi ni Hiraya. May bahid ang pagkabigo. Kailangan ng password. Hindi po kailangang buksan, sabi ni Alon. Lumapit siya sa lamesa. Kailangan niyo lang pong pakinggan. Muli, ipinikit ni Alon ang kanyang mga mata. Itinukod niya ang kanyang siko sa lamesa at idinikit ang kanyang tainga sa ibabaw ng hard drive na ngayon ay marahang umuugong habang nakakonekta sa laptop. Ang silid,
ay napuno ng katahimikan. Si Hiraya ay hindi kumikibo, pinapanood lang ang bawat galaw ng bata. Lumipas ang 1 minuto, 2, 3. Nang sa wakas ay dumilat si Alon, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang bagay na nagpakilabot kay Hiraya. Hindi ito pagnanakaw lang, ginang, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ito ay isang konsyerto. Bawat 5 segundo, may isang maliit na tunog. Isang maliit na paglipat ng data. Pagkatapos, sa 60 segundo, may 1 segundong katahimikan, isang pahinga. Tapos uulit na naman. Tumingin siya ng diretso kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa nito. Ang konduktor, nasa loob mismo ng bangko. Ang apartment ni Hiraya ay naging isang silid pandigmaan na walang ingay. Ang tanging mga sandata ay ang laptop ni Hiraya at ang pandinig ni Alon. Sa una, hindi maintindihan ni Hiraya kung paano niya isasalin ang mga salita ng isang bata sa lengguwahe ng data. Konsyerto? Konduktor? Ito'y parang isang tula, hindi isang teknikal na problema. Ngunit habang inuulit-ulit ni Alon ang kanyang mga naririnig, nagsimulang makakita ng pattern si Hiraya. Ang kanyang isip na sinanay sa loob ng 30 taon para maghanap ng mga anomalya sa mga numero, ay nagsimulang kumonekta. Sige Alon, ulitin mo, sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga daliri ay nakahanda na sa keyboard. Mula sa simula, anong naririnig mo? Pumikit muli si Alon. Inilagay ang sarili sa estado ng purong pakikinig. Parang mabilis na pagtibok ng puso, 5. 5 mabilis na tibok. 5 tibok. Bulong ni Hiraya sa sarili. 5 transaksyon, 5 data packets. Nag-type siya ng isang low-level query, isang utos na hindi madaling matrace para i-monitor ang mga microtransactions sa loob ng sistema. Pagkatapos ng 5, anong kasunod? Isang mahabang hininga, sagot ni Alon. 1 segundong pahinga, 1 segundong interval. Nag-type ulit si Hiraya. Sinusubukan niyang itugma ang ritmo ng kanyang pag-type sa ritmong inilalarawan ng bata. Tapos uulit po, 5 tibok, 1 hininga, paulit-ulit. Ngunit sa pang-12 ulit, sa 60 segundo, may katahimikan. Isang ganap na pahinga na tumatagal ng 1 buong segundo bago magsimula ulit ang lahat. Napatigil si Hiraya. System clock synchronization, isang maintenance window na nakaschedule kada minuto. Iyon na. Iyon ang butas. Isang paraan para maglipat ng data nang hindi ito nahahalata ng mga regular na security sweep na karaniwang nakapos sa loob ng segundo na yon. Isang perpektong kumpas. Gamit ang mga parameter na yon. Isang pattern ng 5 sunod-sunod na paggalaw na sinusundan ng 1 segundong pahinga na may isang malaking reset kada minuto. Pinakawalan ni Hiraya ang kanyang search algorithm. At pagkatapos, sa kanyang screen, nagsimula silang lumitaw. Libu-libong maliliit na transaksyon, 20 pesos dito, 50 pesos doon, 100 piso sa kabila. Mga halagang napakaliit para pansinin ng sinuman, parang mga langgam sa isang malawak na kagubatan. Ngunit sumasayaw sila sa screen sa isang perpektong pattern. 5 transaksyon, 1 segundong paghinto, paulit-ulit. At lahat sila ay papunta sa iisang direksyon, palabas. Diyos ko, bulong ni Hiraya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay henyo. Isang pagnanakaw na ginawang isang obra maestra ng ritmo at tiyempo. Isang perpektong krimen na hindi mo makikita, pero maririnig mo. Samantala, sa isang pribadong silid, sa pinakamahal na ospital sa bansa, pinagmamasdan ni Don Augusto Velez ang kanyang natutulog na anak. Ang mga makina sa paligid nito ay may sariling ritmo. Ang mahinang pag-beep ng heart monitor, ang banayad na tunog ng ventilator. Ito ang konsyertong gusto niyang patigilin. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono.
Isang text message mula kay Datu Matalim. Sir, may unusual low-level query sa server logs. Hindi standard procedure. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Don Augusto. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak bago siya tumayo at lumayo ng kaunti para tumawag. Nasaan nanggagaling? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malamig. Hindi pa namin matrace ang eksaktong lokasyon, sir. Pero ang user ID, familiar. Sino-hino? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Hiraya Lagdameo, sir. Isang anino ang dumaan sa mga mata ni Don Augusto. Si Hiraya, ang matandang auditor na naghihintay na lang ng kanyang pagre-retiro. Ang babaeng masyadong matalino para sa kanyang sariling kapakanan. May daga sa bahay natin, Datu, sabi ni Don Augusto. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na puno ng panganib. Hanapin mo ang daga. At kapag nahanap mo, alam mo na ang gagawin. Masusunod, sir. Sa apartment, hindi pa alam ni Hiraya ang panganib na paparating. Ang kanyang nararamdaman ay ang kagalakan ng isang auditor na nakahanap ng itinatagong numero. Nahuli natin siya, Alon, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Ang kailangan ko na lang gawin ay i-flag ang user ID na gumawa ng query para ma-report ito sa security nang hindi ako ang direktang napatigil siya sa pagsasalita. Sa screen, sa log file ng mga kahina-hinalang aktibidad, isang pangalan ang umilaw na pula. Ang user ID na nag-trigger ng silent alarm sa system, ang user ID na kanyang ginagamit. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ito ay isang bitag. Ang query na kanyang ginawa, ang mismong susi para makita ang pagnanakaw, ay siya ring pain na naglantad sa kanya. Nahuli sila. Alam na nilang may nakatingin. Tumingin siya kay Alon, ang tagumpay sa kanyang mukha ay napalitan ng purong takot. Tayo. Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Tayo ang daga. Ang mundo ni Don Augusto Velez ay isang mundo ng kontrol. Kinokontrol niya ang daloy ng pera, ang takbo ng politika sa korporasyon, at ang emosyon ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit sa loob ng sterile na silid ng ospital na ito, wala siyang kontrol sa anumang bagay. Nilapitan niyang muli ang kama, kung saan nakahiga ang kanyang kaisa-isang anak, si Anton. 16 na taong gulang, ngunit ang katawan ay parang sa isang matanda, payat, marupok, at nakakadena sa mga makinang nagpapanatili sa kanyang buhay. Isang pambihirang sakit sa dugo ang unti-unting kumikitil sa kanya. Isang sakit na walang lunas. Hindi para kay Don Augusto. Para sa kanya, lahat ng bagay ay may solusyon. Kailangan mo lang hanapin o bilhin. Isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang malamig na opisina sa Switzerland. Kaharap ang isang doktor na may malamlam na mga mata. May isang experimental gene therapy, Herr Velez, sabi ng doktor sa Ingles na may puntong Aleman. It is unproven, dangerous even, at ang halaga, astronomical. Sabihin mo ang presyo, sagot ni Don Augusto noon nang walang pag-aalinlangan. Ang presyong iyon ang naging simula ng lahat. Ang presyong iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang hindi maisip. Hindi niya ito itinuring na pagnanakaw. Sa kanyang isip, ito ay isang paglilipat lamang ng pondo. Ang pera ng bangko ay isang karagatan. At ang kinuha niya ay isang patak lamang. Isang patak na magliligtas sa buhay ng kanyang anak. Siya ang ama. Siya ang tagapagligtas. Anumang kasalanan ay mabubura ng isang banal na layunin. Kaya't nang malaman niyang si Hiraya Lagdameo ang nag-iimbestiga, hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng inis. Isang abala. Isang maliit na bato sa kanyang perpektong landas. Pinag-aralan niya si Hiraya sa loob ng maraming taon. Alam niya ang talino nito, ang integridad nito, at higit sa lahat, ang kahinaan nito. Ang pagiging malapit na nitong magretiro. Ang isang taong malapit nang umalis ay madaling ituro bilang desperado.
Habang nakatayo sa tabi ng kanyang anak, naglabas siya ng isa pang telepono, isang burner phone, isang tawag lang ang ginawa niya sa isang cybersecurity expert na may malaki siyang utang na loob. Gawin mo na, simpleng utos niya. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang madilim na silid na puno ng mga monitor, isang lalaki ang nag-type ng ilang linya ng code. Sa isang iglap, mga pekeng email, mga pinekeng bank transfer papunta sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Hiraya at mga digital na bakas ng pag-access sa mga ipinagbabawal na file ay itinanim sa personal na server ng auditor. Isang perpektong naratibo ng kasakiman at pagtataksil, itinayo sa loob lamang ng ilang minuto. Binalikan ni Don Augusto ang kanyang regular na telepono at tinawagan si Datu matalim. Datu, sabi niya, ang kanyang boses ay naglalaman ng bigat ng isang pinuno. Huwag ninyo siyang gagalawin. Maliwanag? Pero sir, si Hiraya Lagdameo ay isang respetadong empleyado ng bangkong ito. Pagpapatuloy ni Don Augusto, sapat na malakas para marinig ng sino mang maaaring nakikinig. Ang sistema ang nagsasabing siya iyon, ngunit ang puso ko ay nagsasabing imposible. Gusto ko ng isang malinis at formal na imbestigasyon. Dalhin ninyo siya sa opisina ko bukas ng umaga. Kakausapin ko siya ng personal. Walang dapat makaalam nito hanggang hindi ako sigurado. Ito ang kanyang pinakamagaling na sandata. Ang pagpapanggap na isang makatarungang pinuno, isang maskara ng integridad. Masusunod po, sir, sagot ni Datu, kahit na may pagtataka sa kanyang boses. Ibinaba ni Don Augusto ang telepono. Ang bitag ay handa na. Sa umaga, si Hiraya ay darating sa bangko. Iniisip na ito ay isang imbestigasyon. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa gusali, ang lahat ng ebidensya ay lalabas. Siya ang ituturong salarin, isang auditor na ginamit ang kanyang posisyon para magnakaw bago magretiro. Isang perpektong kwento, malinis, walang kalat. Tumingin siya sa salamin ng bintana ng ospital. Ang nakita niya ay hindi isang magnanakaw. Nakita niya ang isang ama, isang bayani sa kwento ng kanyang anak. At sa kwentong yon, si Hiraya Lagdameo ay isang kinakailangang sakripisyo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang hepe ng kanyang legal department. Oras na para hulihin ang salarin. Ang kanyang boses ay kalmado, tiyak, at walang bakas ng anumang pagsisisi. Malamig na parang bakal. Ang takot ay parang yelong gumapang sa mga ugat ni Hiraya. Sa isang iglap, ang apartment na dati niyang itinuturing na kanlungan ay naging isang kulungan na malapit ng magsara. Ang bawat anino sa sulok ay tila isang nagbabantang panganib at ang bawat tunog mula sa labas ay parang mga yabag ng mga taong paparating para kunin sila. Anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Alon, nararamdaman ang biglaang pagbabago sa kilos ni Hiraya. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Mabilis na sagot ni Hiraya. Ang kanyang isip, na karaniwang kalmado at mapanuri, ay tumatakbo ng 100 milya kada oras. Alam niyang kapag iniflag ng sistema ang kanyang ID, ilang minuto na lang ang bibilangin bago may dumating sa kanyang pinto. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang pitaka, isang burner phone na itinago niya para sa mga emergency, at ang laptop. Hinila niya si Alon patayo. Iwanan mo na lahat ng iba pa, sabi niya. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Habang papalabas sila ng pinto ng apartment, isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Galing ito sa HR department. Subject: Urgent. Notice of immediate suspension. Dear Miss Lagdameo, this is to inform you that you are suspended from all duties, effective immediately, pending an internal investigation into a serious security breach linked to your user credentials. Please remain at your residence. A security team will be dispatched to escort you for questioning.
Hindi na niya tinapos basahin. Ito na yon. Ang formal na paghahanda bago ang pag-atake. Kinilabutan siya. Gaano kabilis? Gaano kakalkulado? Sa fire exit tayo. Bulong niya kay Alon. Dahan-dahan lang. Tahimik silang gumapang sa pasilyo. Mula sa dulo, narinig nila ang mahinang tunog ng elevator na tumitigil sa kanilang palapag. Sinundan ito ng mga mabibigat na yabag. Paparating na sila. Mabilis na binuksan ni Hiraya ang pinto ng fire exit. Bumaba sila sa hagdanan, 2 palapag, 3 palapag. Ang bawat hakbang ay umieko sa katahimikan na parang putok ng baril. Nang marating nila ang parking garage, sa basement, hindi sila pumunta sa kanyang kotse. Iyon ang unang lugar na babantayan. Sa halip, lumabas sila sa daanan ng mga sasakyan at naglakad palayo. Nagtatago sa mga anino ng gabi. Ilang sandali lang matapos silang makalayo. Isang itim na van ang huminto sa harap ng lobby ng apartment building. Mula rito ay bumaba si Datu Matalim kasama ang 4 na tauhan. Lahat ay nakasuot ng itim at may seryosong mga mukha. 2 sa lobby, 2 sa parking. Tiyaking walang makakalabas. Utos ni Datu. Ang boses ay mahinahon ngunit may awtoridad. Ako na ang aakyat. Nang sipain niya ang pinto ng apartment ni Hiraya, ang natagpuan lang niya ay isang silid na walang tao. Ang laptop stand ay naroon pa, mainit-init pa, at isang tasa ng kape ang nakapatong sa lamesa, nangungulila. Nakatakas ang daga. Ulat ni Datu sa kanyang telepono. Ang nasa kabilang linya ay hindi sumagot. Narinig lang niya ang isang mahinang pagbuntong hininga bago naputol ang tawag. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakasakay na sina Hiraya at Alon sa isang umuugang bus, nakikipagsiksikan sa mga pauwing manggagawa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na sumakay si Hiraya sa pampublikong sasakyan. Ang amoy ng pawis, ang ingay ng trapiko, ang siksikan ng mga tao. Ito ay isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Tiningnan niya si Alon na nakatingin sa labas ng bintana. Ang bata ay kalmado. Tila masanay pa sa ganitong kaguluhan kaysa sa katahimikan ng kanyang apartment. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Hiraya ang kabalintunaan. Siya, ang babaeng mayaman at makapangyarihan, ay walang kaalam-alam sa sining ng pagtatago. Ang batang basurero, ang kanyang naging gabay sa mundong ito. Bumaba sila sa isang lugar na hindi pamilyar kay Hiraya. Isang lugar ng mga nagtitinda sa bangketa, mga nag-iinuman sa kanto, at mga eskinita na tila walang katapusan. Dinala sila ni Alon sa isang maliit, madilim na motel na ang pangalan ay halos nabura na sa karatula. Dito po muna tayo, sabi ni Alon. Hindi po sila gaanong nagtatanong dito. Ang silid ay maliit at amoy luma. May isang bintanang hindi mabuksan at isang bumbilyang aandap-andap. Umupo si Hiraya sa gilid ng kama. Ang kanyang mamahaling damit ay tila isang kasinungalingan sa loob ng silid na yon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kawalan ng kapangyarihan. Wala ang kanyang driver, wala ang kanyang mga koneksyon, wala ang kanyang pangalan na nagbubukas ng mga pinto. Ang tanging dala niya ay isang laptop na naglalaman ng mapanganib na katotohanan at isang batang may kakaibang pandinig. Tiningnan niya ang kanyang burner phone. Kailangan nila ng tulong. Hindi ito isang laban na kaya nilang harapin ng silang dalawa lang. Kailangan nila ng isang taong nasa labas ng sistema, isang taong hindi kayang kontrolin o takutin ni Don Augusto Velez. May isang pangalan na pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan na iniwasan niya sa loob ng maraming taon. Isang batang investigative journalist na minsan niyang tinulungan sa isang maliit na kwento. Isang babaeng walang takot, makulit at may matinding galit sa mga nasa kapangyarihan. Ginamit niya ang kanyang luma, halos kinalimutan ng mga kasanayan para mag-set up ng isang secure na koneksyon. Pinindot niya ang mga numero sa telepono. Ang
kanyang puso ay kumakabog sa bawat pagpindot. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Hello? Isang boses ng babae ang tumugon, matalas at alerto. Huminga ng malalim si Hiraya. Malaya? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sino to? Si Hiraya Lagdameo ito. Isang mahinang pagtawa ang narinig ni Hiraya. Wow, the ghost of corporate integrity. Akala ko kinalimutan mo na ang numero ko, ma'am. Anong utang na loob ang sisingilin mo sa akin sa ganitong oras ng gabi? Hindi, mabilis na sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay naglalaman ng bigat ng kanilang sitwasyon. Ako ang may kailangan sa'yo. Kailangan ko ng tulong mo. Ang pagbibirong tono sa boses ng babae ay biglang nawala. Napalitan ito ng seryosong interes ng isang mamamahayag na nakaamoy ng isang malaking kwento. Nasaan ka? Tanong ni Malaya. Tiningnan ni Hiraya ang papalubog na ilaw ng bumbilya sa kanilang silid. At pagkatapos ay kay Alo-alon na tahimik na nakaupo sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sila ay mga takas, mga anino sa sarili nilang lungsod. Nasa gitna ako ng isang bagyo, Malaya, sagot ni Hiraya. At malulunod ako kung wala kang gagawin. Ang mga araw ay naging isang mahabang bangungot ng pagtatago. Ang kanilang mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng maruruming motel room at sa mga anino ng mga eskinita. Para kay Hiraya, ito ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ngunit para kay Alon, ito ay isang tortura. Bawat segundong malayo siya sa tambakan ay isang segundong hindi niya nababantayan si Sinag. Ang takot na yon ay isang halimaw na kumakain sa kanya mula sa loob. Isang gabi, habang nagpaplano sila ni Hiraya kung paano makikipagkita sa journalist na si Malaya, hindi na natiis ni Alon. Ginamit niya ang burner phone ni Hiraya at tinawagan ang numero ni Aling Nita, ang kanilang pinakamabait na kapitbahay. Hello? Sino to? Sagot ng pamilyar na boses. Aling Nita? Si Alon po ito. Bulong ni Alon. Tinitiyak na hindi siya maririnig ni Hiraya. Alon, Diyos ko anak, saan ka nagpunta? Hinahanap ka ng mga kung sino-sinong lalaki dito. Akala namin kung napano ka na. Kumusta po si Sinag? Iyon lang ang tanong ni Alon. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kabilang linya. Ang katahimikang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Alon anak, nagsimulang muli si Aling Nita. Ang boses ay basag. Masama ang lagay niya. Isinugod namin siya sa health center kaninang umaga. Hirap na hirap siyang huminga. Tinatanong kanya palagi. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Alon. Naputol ang kanyang hininga. Nabitawan niya ang telepono na bumagsak sa sahig ng may mahinang kalabog. Nakita ni Hiraya ang lahat. Alon, anong nangyari? Hindi sumagot si Alon. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, sumandal sa pader. Ang lakas na ipinapakita niya sa loob ng mga nakaraang araw ay biglang naglaho, na parang isang kandilang hinipan ng hangin. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa dilim ng maliit na silid, nagsimula siyang umiyak. Hindi isang maingay na pag-iyak, kundi isang tahimik at masakit na paghikbi na yumayanig sa kanyang buong katawan. Kasalanan ko to, bulong niya. Dahil sa akin, dahil sa hard drive na to, mapapahamak si Sinag. Lumapit si Hiraya at umupo sa sahig sa tabi niya. Hindi niya ito hinawakan. Binigyan niya lang ito ng espasyo para ilabas ang lahat. Ayoko na po, sabi ni Alon sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang boses ay basag sa sakit. Susuko na ako. Ibibigay ko na sa kanila ang lahat. Babalik na ako sa kapatid ko. Iyon lang naman ang mahalaga. Dapat hindi na ako umalis sa tabi niya. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Hiraya. Dahil sa isang sandali,
Naniwala siya. Marahil ay tama nga ang bata. Marahil ay masyadong malaki ang halaga ng laban na ito. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang sarili niya. 30 taon na ang nakalipas. Isang batang auditor na nakakita rin ng isang anomalya. Isang maliit na kaso ng korupsyon. Ngunit pinili niyang manahimik. Pinili niya ang kanyang karera, ang kanyang seguridad, ang kanyang tahimik na buhay. Ang kasong yun ay lumaki at maraming inosenteng empleyado ang nawalan ng trabaho. Isang pagsisisi na dinala niya sa loob ng 3 dekada. Nakikinig ka ba, Alon? Mahinang sabi ni Hiraya. Tumingala ang bata. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng luha. Noong kasing edad mo ako, pagsisimula ni Hiraya, ang kanyang tingin ay malayo. May isang pagkakataon din na kailangan kong pumili. Pumili sa pagitan ng tama at ng madali. At pinili ko ang madali. Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na ngayon lang nakita ng bata. Pinili ko ang sarili ko noon, Alon. At habang buhay ko yung pinagsisihan. Dahil sa bawat araw pagkatapos noon, iniisip ko kung ano sana ang nangyari kung naging matapang ako. Hinawakan niya ang balikat ni Alon. Ang laban na ito, hindi na ito tungkol sa pera o sa bangko. Tungkol ito sa kinabukasan ng mga batang tulad mo at ni Sinag. Kapag nanalo tayo, hindi lang natin sila mabibigyan ng hustisya. Mabibigyan natin si Sinag ng pinakamagaling na doktor, ng pinakamagaling na ospital. Mabibigyan natin siya ng buhay na hindi niya makukuha kung mananatili tayo sa anino. Tinitigan ni Alon ang matanda. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Ipinapangako ko sa iyo, Alon, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na parang bakal. Hindi tayo susuko, lalaban tayo para kay Sinag. Dahan-dahang kinuha ni Alon ang hard drive mula sa lamesa. Tinitigan niya ito, ang bagay na nagdulot ng lahat ng kanilang gulo. Ang bagay na naging dahilan ng kanyang sakit. Ngunit sa mga salita ni Hiraya, nakita niya ito sa ibang liwanag. Hindi na ito isang sumpa, isa itong sandata. Ang tanging pag-asa nila. Tumango siya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang sandali. Pareho silang natigilan, ngunit ito ay ang sikretong hudyat na kanilang napagkasunduan. Binuksan ni Hiraya ang pinto. Isang babaeng nakasuot ng itim na jacket at may matatalim na mga mata ang pumasok. Si Malaya umali. Sinuri niya ang silid, ang kanyang tingin ay mabilis at propesyonal. Huminto ang kanyang mga mata kay Alay na may hawak na hard drive. Nagkita na rin tayo, sabi ni Malaya. Ang kanyang boses ay walang paligoy-ligoy. Tumingin siya kay Hiraya. May tiwala ako sa iyo, Hiraya, pero kailangan ko ng pruweba na hindi kayang itanggi. Ang motel room ay naging isang war room. Ipinakalat ni Malaya sa ibabaw ng kama ang mga blueprint ng mga sangay ng BPS at mga diagram ng kanilang network infrastructure na nakuha niya mula sa isang source sa loob. Si Hiraya ay nakatutok sa laptop habang si Alon ay nakaupo sa isang sulok, nakapikit, hawak ang hard drive, nakikinig. Kailangan nating ilabas ang data na ito, sabi ni Malaya. Itinuturo ang hard drive. Pero hindi natin pwedeng i-leak lang online. Sasabihin nilang peke ito, produkto ng hacking. Kailangan nating ilagay ang ebidensya sa isang lugar na hindi nila kayang itanggi. Sa loob mismo ng kanilang sistema. Imposible, sagot ni Hiraya. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Naka-lockout ako. At mula nang tumakas tayo, siguradong dinoble na nila ang security para tayong langgam na sinusubukang pumasok sa isang vault na bakal. Lahat ng vault ay may siwang, giit ni Malaya. Tumingin siya kay Alon. At ikaw ang makakahanap ng siwang na yon. Naintindihan ni Alon ang ibig niyang sabihin. Muli, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-concentrate.
hindi na sa hard drive. Sa pagkakataong ito, nakikinig siya sa isang bagay na mas malawak. Sa tulong ng software ni Malaya na nagmo-monitor ng public network traffic ng BPS, sinubukan ni Alon na pakinggan ang pulso ng buong sistema ng bangko. Ito ay isang nakakabiinging ingay. Milyon-milyong data packets na sabay-sabay na gumagalaw. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, hinanap niya ang pamilyar na ritmo, ang ritmo ng kasinungalingan na una niyang narinig. Nandoon pa rin, bulong niya pagkaraan ng ilang minuto. Ang konsyerto, nagpapatuloy pa rin. 5 tibok, 1 hininga. Pero may nagbago? Sabi niya, kumunot ang kanyang noo. Ang pahinga, ang 1 segundong katahimikan kada minuto, mas mahaba na ngayon, 3 segundo. Nagkatinginan sina Hiraya at Malaya. Nagmamadali na siya. Sabi ni Hiraya, biglang naintindihan. Pinalaki niya ang bandwidth ng kanyang secret channel para mas mabilis na mailabas ang pera bago pa man may makatuklas. Kinakabahan na siya at ang pagmamadali na iyon ang pagkakamali niya. Ang 3 segundo, sabi ni Malaya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ideya. Sapat na ba ang 3 segundo para mag-upload ng isang bagay, Hiraya? Higit pa sa sapat, sagot ni Hiraya. Isang plano ang mabilis na nabubuo sa kanyang isipan. Kung makakahanap tayo ng isang terminal na direktang konektado sa main server, kaya nating i-upload ang kopya ng hard drive na ito sa mismong root directory ng sistema nila. Isang digital na bomba na sasabog sa oras na may mag-login sa umaga. May alam akong lugar, sabi ni Malaya. Itinuturo ang isang punto sa blueprint. Ang BPS Distrito 7 branch, isang luma at maliit na sangay, malayo sa sentro. Mahina ang pisikal na seguridad, pero dahil luma ang gusali, ang mga terminal nila ay direkta pa ring nakakonekta sa main server para sa data archiving, isang backdoor. Ang plano ay nabuo. Mapanganib, simple, at nangangailangan ng perpektong tiyempo. Sa gabi, habang abala ang lahat sa malalaking sangay, papasukin nila ang Distrito 7. Hihintayin nila ang 3 segundong pahinga sa sistema at sa loob ng window na yon, isasagawa ni Hiraya ang pag-upload. Gabi. Ang ulan ay bumubuhos, isang perpektong tabing para sa kanilang mga galaw. Nakatayo sila sa isang madilim na eskinita sa tapat ng BPS Distrito 7. Ang gusali ay tahimik at madilim, maliban sa isang ilaw sa pwesto ng nag-iisang security guard. Handa na ba kayo? Tanong ni Malaya. Inaayos ang itim na bonnet sa kanyang ulo. Tumango si Hiraya. Ang kanyang kaba ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Alon. Alon, ikaw ang aming orasan, sabi niya. Sabihin mo sa amin eksakto kung kailan magsisimula ang katahimikan. Naghiwa-hiwalay sila. Si Malaya, gamit ang isang pekeng ID at isang kwento tungkol sa sirang ATM, ang umabala sa guard sa harap. Habang nakatalikod ito, mabilis na binuksan ni Hiraya. Gamit ang isang lockpicking kit na dala ni Malaya, ang pinto sa likod. Nasa loob na sila. Ang hangin ay amoy lumang papel at pera. Dahan-dahan silang gumapang patungo sa mga terminal. Malapit na, bulong ni Aylon na nakatutok sa isang maliit na device sa kanyang kamay na nagmo-monitor ng network. 10 segundo. 9, 8. Umupo si Hiraya sa harap ng isang terminal. Inilabas niya ang isang USB drive na naglalaman ng data mula sa hard drive at isinaksak ito. Ang kanyang mga daliri ay nakaposisyon na sa keyboard, handa nang i-type ang execution command. 5, 4. Sa labas, nagsimula na ng magduda ang security guard. Nagpaalam na ito kay Malaya at nagsimulang maglakad pabalik sa loob para mag-inspeksyon. 3, 2.
Ang mga kamay ni Hiraya ay nagsimulang manginig. Ito na yon, ang kanilang nag-iisang pagkakataon. Isa! Ngayon na! Sigaw ni Alon. Pinindot ni Hiraya ang enter. Sa screen, isang progress bar ang lumitaw. Nagsimula itong umakyat. 10%, 30%, 50%. Ang tunog ng susi sa pinto sa harap ay kanilang narinig. Papasok na ang guard. 70%, 85%, 95%. Ang progress bar ay tila bumagal. Ang bawat porsyento ay parang isang oras. 99% at doon ito huminto. Bumukas ang pinto sa harap, ngunit hindi ang security guard ang pumasok. Si Datu Matalim, kasama ang dalawa niyang tauhan, ang nakatayo roon. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon at sa kanilang mga kamay ay may hawak silang mga baril. Hanggang dito na lang kayo, sabi ni Datu. Ang kanyang boses ay malamig at pinal. Ang hangin sa loob ng bangko ay biglang naging mabigat at hindi makahinga. Ang mahinang ugong ng mga computer ay napalitan ng nakabibinging katahimikan ng isang paghaharap. Ang progress bar sa screen ni Hiraya ay nananatiling nakapako sa 99%. Isang simbolo ng kanilang pagkabigo na halos abot kamay na. Tapos na ang laro, Hiraya, sabi ni Datu Matalim, dahan-dahang humahakbang palapit. Ang kanyang mga tauhan ay kumalat. Sinisigurong walang daan para makatakas. Ibibigay mo sa akin ang USB at marahil, magiging madali ang lahat para sa inyo. Inilagay ni Hiraya ang kanyang sarili sa harap ni Alon, isang proteksyon na kilos ng isang ina para sa kanyang anak. Si Malaya ay dahan-dahang inilabas ang kanyang telepono, sinusubukang i-activate ang isang live broadcast, ngunit isang mabilis na kilos mula sa isa sa mga tauhan ni Datu ang nagpatalsik nito mula sa kanyang kamay. Walang tulong na darating, sabi ni Datu. Isang bahagyang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Samantala, sa isang maliit na cubicle, sa IT department ng BPS headquarters, isang batang systems engineer na nagngangalang Omar ang pinagpapawisan. Siya ang naglaglag ng hard drive. Sa loob ng maraming linggo, pinanood niya ang mga anomalya sa sistema, ngunit natakot siyang magsalita. Ang pag-asa na lang niya ay ang batang basurero na minsan niyang nakitang tila nakikipag-usap sa isang sirang ATM. Ngayong gabi, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang unauthorized upload na nagaganap sa loob mismo ng maintenance window. Alam niyang sila na iyon. Ang kanyang desperadong plano ay gumana. Ngunit nakita rin niya na bigla itong huminto sa 99% at kasabay nito isang security alert ang na-trigger sa Distrito 7. Naintindihan niya, nahuli sila. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard. Mayroon siyang isang huling alas, isang panic switch na lihim niyang itinanim sa core code ng sistema, isang programa na mag-a-activate sa lahat ng emergency broadcast system ng bangko at magpapakita ng anumang data na nasa loob ng isang particular na temporary folder. Ang folder kung saan nag-a-upload si Hiraya. Ito ay isang kilos na tiyak na magpapaalis sa kanya sa trabaho at maaaring magpakulong pa sa kanya. Tumingin siya sa isang maliit na litrato sa kanyang lamesa. Ang kanyang asawa at anak. Huminga siya ng malalim para sa kanila. Pinindot niya ang F12. Sa Distrito 7, akmang aagawin na ni Datu ang USB mula kay Hiraya. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa lahat ng speaker sa loob ng bangko. Isang emergency alarm. Kasabay nito, lahat ng monitor sa kanilang paligid, sa mga teller, sa mga opisina, kahit sa malaking screen sa pader, ay biglang nagbago. Ang logo ng BPS ay napalitan ng libu-libong linya ng code at mga numero ng account na mabilis na dumadaloy kasama ang isang malaking pulang text sa gitna. System-wide anomaly detected. Ang data mula sa hard drive. Ang 99% na na-upload ay sapat na. Napatanga si Datu at ang kanyang mga tauhan.
Sa newsroom ng istasyon ni Malaya, ang kanyang team na naka-standby ay nakatanggap ng isang pre-recorded na video message mula sa kanya na automatikong na-send nang i-activate ni Omar ang panic switch. I-broadcast niyo to. Ngayon na. Utos ng kanyang boses mula sa video. Sa buong bansa, ang mga regular na programa sa TV ay naputol. Ang mukha ni Malaya umali, ang lumitaw. Magandang gabi. Pinutol namin ang inyong programa para sa isang mahalagang anunsyo. Ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng pagbabangko sa Pilipinas ay hindi gawa ng mga hacker. Ito ay isang inside job at ang utak sa likod nito ay walang iba kundi ang presidente mismo ng BPS, si Don Augusto Velez. Kasabay ng kanyang pagsasalita, ang data na nasa mga monitor ng bangko ay lumabas din sa mga screen ng TV sa buong bansa. Sa isang private hangar sa Paliparan, si Don Augusto Velez ay paakyat na sa kanyang private jet. Dala ang isang maleta na naglalaman ng kanyang pasaporte at ang mga susi sa kanyang bagong buhay. Ngunit napahinto siya nang makita ang mga mukha ng kanyang mga tauhan na nakatutok sa isang TV screen sa loob ng lounge. At doon, nakita niya ang kanyang sarili, ang kanyang pangalan, ang kanyang krimen, nakalantad sa buong mundo. Ang kanyang perpektong konsyerto ay natapos sa isang nakabibiinging ingay. Ang kanyang kontrol ay naglaho na parang alikabok. Bumalik sa Distrito 7, ang pagkagulat ni Datu ay napalitan ng galit. Itinutok niya ang kanyang baril kay Hiraya. Tapusin na natin to. Ngunit bago pa man niya makalabitan ng gatilyo, dumating ang tunog ng mga sirena ng pulis, papalapit at papalakas. Naintindihan ni Datu na tapos na ang lahat. Tiningnan niya si Hiraya, pagkatapos ay kay Alon, at sa huli, pinili niya ang sarili. Itinapon niya ang baril at itinaas ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng kaguluhan, habang pinapasok na ng mga pulis ang bangko, ang tanging nakita ni Hiraya ay si Alon. Ang bata ay nakatayo lang doon, hindi takot, hindi masaya. Tahimik lang siyang nagmamasid habang ang mundo ng kasinungalingan na kanyang narinig ay gumuho sa kanyang harapan. Nilapitan siya ni Hiraya at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Tumingala ang bata sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pagod, ngunit may bagong liwanag. Narinig ka nila, Alon, bulong ni Hiraya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, narinig ka na ng buong mundo. Lumipas ang ilang linggo. Ang bagyo ng media ay unti-unting humupa at ang pangalan ni Don Augusto Velez ay naging isang babala sa halip na isang simbolo ng kapangyarihan. Ang BPS ay dahan-dahang bumabangon mula sa iskandalo sa ilalim ng bagong pamunuan. Para sa mundo, ang kwento ay patapos na. Ngunit para kay Hiraya, may isang huling kabanata na kailangan niyang isara. Dinalaw niya si Don Augusto sa detention center. Ang silid ay maliit, kulay abo, at may makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila. Ang lalaking nasa kabila ng salamin ay hindi na ang makapangyarihang CEO na kanyang kilala. Ang kanyang mamahaling kasuotan ay napalitan ng isang orange na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng kinang at ang kanyang buhok ay nagsisimula ng mamuti sa mga gilid. Bakit ka nandito, Hiraya? Tanong niya, ang kanyang boses ay pagod. Para makita ang pagbagsak ko? Hindi. Mahinahong sagot ni Hiraya. Nandito ako para maintindihan. Hindi sila nag-usap tungkol sa pera, sa sistema, o sa krimen. Sa halip na nag-usap sila tungkol sa isang anak na lalaki, ikinuwento ni Don Augusto ang tungkol kay Anton, ang kanyang sakit, at ang desperasyon ng isang ama na gagawin ang lahat para iligtas ito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya hindi ang isang halimaw, kundi ang isang taong durog, isang taong naligaw dahil sa pag-ibig. Ang lahat ng ginawa ko para sa kanya, basag na sabi ni Don Augusto.
Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngayon, wala na ang pera at ayon sa mga doktor, wala na ring oras. Walang sinabi si Hiraya. Ano pa nga ba ang sasabihin? Sa pagtatapos ng lahat, pareho silang talo sa isang laban na sila mismo ang lumikha. Umalis si Hiraya sa lugar na yon hindi na may galit, kundi may isang malalim na awa. Kinabukasan, pumasok siya sa gusali ng BPS, hindi bilang isang suspetsa, kundi bilang isang bayani. Sinalubong siya ng mga palakpak. Inalok siya ng bagong board ng isang mataas na posisyon, Senior Vice President for Compliance and Auditing. Isang perpektong pagtatapos para sa kanyang karera. Ngunit habang nakaupo siya sa kanyang luma, nilinis na opisina, tinitingnan ang tanawin ng lungsod ng silangan mula sa kanyang bintana. Alam niyang hindi na ito ang mundo para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang retirement application form na matagal nang nakatago sa kanyang drawer. Ngunit sa halip na pirmahan ito, pinunit niya ito. Kumuha siya ng isang bagong piraso ng papel at nagsimulang magsulat. Isang resignation letter. Tinanggap niya ang malaking reward money na ibinigay sa kanya ng bangko. Ngunit hindi niya ito ginamit para sa sarili niya. Ang huling lugar na kanyang pinuntahan ay isang maliwanag at malinis na silid sa isang pribadong ospital. Doon, nakita niya si Sinag na nakaupo sa kama, nagbabasa ng isang libro. Ang dating maputlang balat nito ay may kulay na at ang kanyang paghinga ay maluwag at walang kahirapan. Ang pinakamagagaling na doktor na binayaran mula sa pera ni Hiraya ang nag-aalaga sa kanya. Ate Hiraya, masayang bati ni Sinag nang makita siya. Ngumiti si Hiraya, isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. Sa tabi ni Sinag ay si Alon na nagtuturo sa kanyang kapatid kung paano basahin ang mga mahihirap na salita. Tumingala ang bata at ngumiti rin kay Hiraya. Ang mga mata nito ay hindi na naglalaman ng takot o bigat, kundi ng isang kapayapaan na matagal na nitong hindi naramdaman. Pag-alis sa ospital, dumiretso si Hiraya sa opisina ng isang abogado. Doon, pinirmahan niya ang mga huling dokumento. Hindi niya kailangan ng posisyon sa isang toring salamin para gumawa ng pagbabago. Mula ngayon, ang kanyang laban ay nasa ibaba, kung saan ang mga tinig ay kailangang marinig. Ang pangalan ng organisasyong kanyang itinatag, ang Pundasyong Diwa. Isang pondo para sa mga batang tulad ni Alon, mga batang may pambihirang talino na hindi nabibigyan ng pagkakataon, mga henyong nagtatago sa gitna ng basura. Isang malaking press conference ang idinaos para parangalan ang mga bagong bayani. Si Malaya Umali, si Omar ang IT engineer, si Hiraya, at ang pinakasentro ng lahat, si Alon. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga tanong ay bumuhos na parang ulan. Nang sa wakas ay tinawag na si Alon sa entablado para tanggapin ang isang plaque ng pagkilala at isang scholarship grant, ang buong silid ay tumahimik. Ang lahat ng kamera, ang lahat ng mata, ay nakatuon sa maliit at payat na batang lalaki na nagpabagsak sa isang higante. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa mikropono, tila hindi sanay sa biglang atensyon. Tiningnan niya ang daan-daang mukha sa kanyang harapan at sa isang iglap, para siyang babalik sa araw na siya ay itinaboy sa tapat ng bangko. Ngunit ngayon, iba na. Ngayon, lahat sila ay nakikinig. Nakatayo si Alon sa entablado. Ang liwanag ng mga kamera ay nakakasilaw. Sa kanyang harapan ay ang mga pinakamayayamang tao sa bansa, mga politiko, mga reporter. Ang mundong dati ay tumitingin sa kanya na parang basura. Inabot sa kanya ng bagong CEO ng bangko ang isang malaking plaque at isang sobre na naglalaman ng scholarship grant para sa pinakamagandang universidad sa Pilipinas. Alon Diwa, sabi ng CEO sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Sa iyong katapangan at pambihirang abilidad, iniligtas mo hindi lang ang bangkong ito,
kundi ang tiwala ng buong sambayanan. Ikaw ay isang inspirasyon. Nagpalakpakan ang lahat. Kinuha ni Alon ang plake at ang sobre. Tinitigan niya ito sandali. Ito ang pangarap ng lahat. Ito ang tiket palabas sa kahirapan. Ngunit nang tumingin siya sa mikropono, ibang mga salita ang lumabas sa kanyang bibig. "Salamat po," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina sa simula, ngunit unti-unting lumalakas habang siya ay nagsasalita. "Salamat po sa parangal na ito." Dahan-dahan niyang inilapag ang plaque at ang sobre sa lamesa sa tabi niya. Pero hindi ko po ito matatanggap. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Nagkatinginan ang mga tao, naguguluhan. Sa isang sulok, si Hiraya ay nakatingin sa kanya. Isang maliit na ngiti ng pag-unawa ang nasa kanyang mga labi. "Ang abilidad ko po." Pagpapatuloy ni Alon, "Hindi po ito espesyal. Hindi po ako ang nag-iisa." Tumingin siya ng diretso sa mga kamera na para bang kinakausap niya ang bawat taong nanonood sa kanilang mga tahanan. "Sa lugar po na pinanggalingan ko, sa tambakan, maraming mga batang tulad ko. Mayroong mas magaling sa akin magkumpuni ng mga sirang gamit. Mayroong kayang gumawa ng mga laruan mula sa wala. Mayroong kayang magpinta gamit ang uling. Ang kaibahan lang po namin, hindi ninyo sila nakikita." Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. "Hindi po namin kailangan ng awa. Hindi po namin kailangan ng isang beses na parangal." Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng kanyang lakas para sa kanyang huling mga salita. "Ang kailangan po namin ay ang makita ninyo kami, ang pakinggan ninyo kami. Bago pa man may isang malaking bangko na kailangang iligtas. Dahil ang bawat isa po sa amin ay may sariling ritmo. Ang bawat isa po sa amin ay may sariling halaga." Pagkatapos noon, yumuko siya at bumaba ng entablado. Iniwan ang isang silid na puno ng mga taong natigilan at hindi makapagsalita. Ang palakpakan na sumunod ay hindi na kasing lakas ng kanina. Ito ay mas tahimik, mas taimtim, at puno ng isang bagong pag-unawa. Hindi na bumalik si Alon sa entablado. Hindi na niya kailangan. Ang kanyang mensahe ay naihatid na. Sa huling eksena, ang araw ay apalubog sa tambakan ng Agos Mordar. Ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag ay hindi na malungkot. May isang maliit na eskwelahan na nakatayo na ngayon sa gitna ng komunidad, gawa sa recycled na materyales. Ang pangalan sa harapan, ang Silid Aralan ng Pundasyong Diwa. Sa loob, si Alon ay nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga bata. Hindi na siya ang batang basurero, isa na siyang guro. Sa kanyang harapan ay isang lumang makina ng generator. "Huwag ninyong tingnan," sabi niya sa mga bata. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng pasensya. "Pakinggan ninyo." Ipinikit ng mga bata ang kanilang mga mata. "Ano ang sinasabi niya sa inyo?" Isang batang babae ang nagtaas ng kamay. "Kuya Alon, parang pagod na po siya. Parang kailangan niya ng langis." Ngumiti si Alon, isang tunay at masayang nanangiti. Ang kanyang konsyerto ay nagsisimula pa lamang. At ngayon, marami na silang konduktor. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Alon Diwa at Hiraya Lagdamyo. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa diploma at ang tunay na halaga ay madalas na natatagpuan sa mga lugar na ating binabaliwala. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan mula sa kwento ni Alon? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin ko ang bawat isa. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod,
nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.